At ayun nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay ang paliwanag ni Finance Secretary Ralph Recto sa pag-transfer ng pera ng PhilHealth sa Treasury Department. Ayan ho, ha? Pakinggan natin ito. Tulog yung pera. Hindi naman kayang gastusin ng PhilHealth. Ha? Kaya sabi natin, gamitin muna natin ito para sa mga ibang programa katulad ng infrastructure. Ayun, natatawa ako. Narinig ninyo, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na dating senador ng Pilipinas, guys. Ayan, ha? Ayan. Sa pagkakaalam ko kasi, guys, no, di naman ako eksperto dito sa mga ganitong usapin, pero sa pagkakaalam ko ho, lahat ng ahensya ng gobyerno ho, may mga allotted ho yan na mga budget galing sa national government. No, lahat ng agency ng gobyerno. So, bakit mo pa kukunin ang pera ng PhilHealth na yan ho ay nakalaan mismo sa mga pangangailangan ng taong bayan? Galing ho yan sa contribution ng mga mamamayang Pilipino. Bakit mo gagamitin sa infrastructure? Pakinggan natin muli ang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto. Medyo kasi sumama yung pakiramdam ko. Charot. Ayan ho, para ho ulitin natin ng konti ito kasi parang nabungol ako eh. Baka nabungol lang ako sa pandinig ko. Charot. Tulog yung pera. Hindi naman kayang gastusin ng PhilHealth. Ha? Kaya sabi natin, gamitin muna natin ito para sa mga ibang programa katulad ng infrastructure. O diba? Nananahimik yung pera ng PhilHealth. Bakit kasi gagamitin ninyo yan sa infrastructure? Ay, ambot lang, ha? Hindi ko talaga mahaba yung baba ko, guys. Charot. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nila pinakialaman ang pera ng PhilHealth. Kung titingnan natin sa mga balita, no, lalo pa sa mga kagaya ng GMA Kapuso Foundation, ang daming kababayan ho natin na nangangailangan ng tulong na halos hindi makabayad ng hospital bill nila dahil sa hirap ng buhay dito sa bansa natin. Tapos, ay naku, charot. Tumataas talaga yung BP ko. Charot. Ano ba? Makati yung ko yung, ay naku. Ito naman ang sabi ni Associate Justice Ko, para dyan sa PhilHealth na usapin na yan na walang katapusan na yan kasi ba't ginalaw-galaw kasi? Ibalik na yan sa PhilHealth and PhilHealth to expand its benefits, hire more people to answer for the needs of the health of our people. O diba? Kaloka. Bakit kasi sila ang mangingialam kung saan dapat gamitin ang pera ng isang ahensya? Allotted ho yan for that certain purposes, di ba? Ang daming may sakit sa Pilipinas, sa mga dialysis lang na mga tao na nagdadialysis. Ilang beses nagpapadialysis itong mga kababayan natin na may problema sa kidney, di ba? So, di ko maintindihan talaga, guys, no, ang nangyayari sa paligid ng bansang ito. Ayan. Ay, ambot lang. Kaya tama yung sabi ni VP Sara, God bless the Philippines. Ngayon lang ho ako naka-encounter ng ganitong usapin na dahil sa hindi kayang gastusin ng isang ahensya ang pondo nila. So, teka, hindi nyo naman kayang gastusin, hindi nyo naman kayang ubusin yan eh. Gamitin muna natin dito sa infrastructure o saan pang proyekto ng gobyerno, di ba? Whereas na sa pagkakaalam ko, bawat ahensya ng gobyerno, sakop po yan dyan sa nilalabas na budget ng Kongreso na idinidivide-divide. Di ba, sinusona nga yan ng presidente ng Pilipinas, kahit sinong presidente. Kaya nga yan, nagkakaroon ng bicameral conference ang Senado at saka mababang kapulungan dyan sa Kamara de Representante sa paglabas ng bawat budget dahil nga Diyan nakalagay kung saan-saan mapupunta ang budget. Naku, ilang trilyon yan. So, bakit
hindi pa kontento sa budget ng ng mga ibang ahensya ng gobyerno, talagang kailangan galawin ang pera ng PhilHealth. 'Di ba? Yan ho ang ating bantayan, kabayan, sa paligid ng ating bansa kasi hay nako. Tama si Tatay Digong. Para according kay Tatay Digong, nako, estafa ito. Napanood nyo ba yung sinabi ni Tatay Digong? Bawal daw ilipat-lipat yang ganyang mga kaperahan. Kasi kung saan lang dapat allotted ang certain budget, dapat doon lang. Kasi i-audit naman kayo ng COA niyan afterwards kung magkano ang nagamit ninyo, kung saan napunta, and kung magkano ang natira. 'Di ba? Ano ba? At isa pa ho sa dagdag nating usapin, itong si Representative Stella Kimbo, na ito nga ho ay inimbitahan sa nalalapit na Abril diyan sa Korte Suprema, kabayan, no, para magpaliwanag sa oral arguments nila diyan sa ginanap nila na bicameral. Kasi isa ito si Representative Kimbo na nagsalita sa media na may mga blanco nga daw doon sa mga pinirmahan nila during bicameral meeting nila dyan. So abangan natin yan dyan. Sana nga mabigyan ito ng solusyon at malutas itong mga problema na ito, kasi hindi ito tama sa ating mga bayan, kasi tayo ho ang naapektuhan at tayo ang naghihirap, tayo ang dihado kapag ganito ang usapin. So mapagmatsyag, maging vigilant ho tayo sa paligid natin, lalo pa sa kaperahan ng ating bansa. And ulitin ng Carlo Mendez TV, piliin ang nararapat na iluklok sa pwesto, lalo na dyan sa bumabalangkas ng batas natin sa bansang ito, kasi dyan ho nakasalalay ang bawat future ng ating mga kababayan. Ayan ho. So Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe everyone and have a blessed day to all of you guys. Bye-bye.